abot kaya ang paraan. Nutrisyon mo, sagot ko. Dito lang yan sa RMN Stations nationwide. Tuwing Biyernes, alas 11:30 ng umaga. Nutrisyon mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng National Nutrition Council ng DOH. Nutrisyon mo, sagot ko. Nutrisyon mo, sagot ko. Usapang may action para sa'yo. Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Joseph. 5 years na akong Santon Plus Herbal Capsule user. Walang ibang gamot na nakapagpagaling sa aking cirrhosis of the liver, kundi Santon Plus. 30 insidente ng sunog ang naitala sa Metro Manila. Mas mababa po ito kumpara po sa 86 na insidente po ng sunog na naitala sa kaparehong panahon ng pong 2023. Kabilang umano sa mga paunahing sanhi po na sunog ay may kinalaman po sa kuryente. Kaugnay po niyan, tinututukan po ng BFP ang pagpapalakas sa kanilang programa sa Oplan Ligtas Pamayanan na sinimulan noong pang 2019. Sa nasabing programa, nagbabahay-bahay ang mga tauhan po ng BFP para palalahanan ng publiko na mag-ingat para makaiwas sa sunog! Patuloy na nakipag-ugnayan ng Department of Migrant Workers o DMW sa Department of Foreign Affairs o DFA para sa pagpapawi. Dahil mahigit 2 buwan nang walang pag-ulan. Dati po ay natatamnan ng second crop. Subalit po ngayon ay hindi na po kami nakapagtanim sa kadahilan ng umepekto na po ang El Nino. Nababahala naman si San Ildefonso Municipal Agriculturist Victorio Hoson sa posibilidad na tumindi pa ang epekto ng El Nino. Lalo ng pinahayag ng Pag-asa na nararamdaman ang kasagsagan o mararamdaman ang kasagsagan ng El Nino sa Belmes, magandang morning. Ganun din kay Major Eric Alino dyan sa Karingal Firing Range, saka si Kuyang Alfred Sabala. Kumusta ba ang mga shooters natin dyan? Ating Susan Yulo Ramos, magandang morning. At magandang umaga rin kay Kuya Mel Magno. Ayan, Kuya Mel Magno at kay Tina Flores, anak ni Kuyang Danny Flores to ng San Pablo. Kaya pala walang pasok doon sa San Pablo. Birthday din ni Tina Flores. Aba, kaya naman Happy pala. birthday. Si Navy Commodore Brento Jimenez, kasaklang ang commander ng Joint Task Force Malampaya. Naasahan na ang panibagong round ng oil price hike sa susunod or bukas. Batay sa pagtaya ng oil industry, tataas ng mula 10 sentimos hanggang 50 sentimos ang presyo sa kada litro ng gasolina. Mayroon ding inaasahang price hike simula bukas ng 70 centavos hanggang 1 peso and 10 centavos sa kada litro ng diesel, habang 60 centavos naman hanggang piso ang posibleng itaas sa kada litro ng kerosene. I-anunsyo tuwing Lunes ang opisyal na price adjustment, habang Martes naman ipinatutupad ang pagbabago. Office at Radyo Pilipinas. Usap-usapan. Huwag mahuli sa balita. Sali na sa Usap-usapan. Talakayan ng mga paksang nakakatuwa, nakakaintriga, nakakagulat, at iba pang mga kawili-wiling usapin na siyang kapupulutan ng aral. Makipagkwentuhan kay Van Blones. Usap-usapan. Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Siguro mga Zoom partner, mga Zoom meeting sa mga sa branches. Kasi kailangan talaga partner makita na yung nagpe-pension, buhay pa. Kailangan may hawak ang miyero ng dyaryo na dated. Oo, yun. Pwede rin siguro yun. Hindi, usually gano'n ang ginagawa, diba? Kaya nga tayo para may nagpapapicture, may hawak Hawak na dyaryo. Para alam mo, latest na. Kung hindi ka makakarating. Yes. Kung hindi ka pwedeng pumunta, dahil mahina na yung... Sabagay may mga senior citizen na ano na rin, mahina. Pensioner, mahina na. Kung ikaw ay uutusan para maging Ayan. Ayan. Ano pa? Dapat naman na ang ating Pangulo, hindi lang sabi, pinag-awalang bahala, kulang siya dyan sa People's Initiative. Dapat magsalita ang ating Pangulo. Talagang hindi siya masyadong interesado dyan. Para makita ng tao, yung talagang
Ang dami. Ang taak ng ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr. Ayan, okay. Ang sabi po ng isang party list din at kasamahan niyo po ito, no, yung Kabataan Party List. Ito raw pong Chacha, yung Through People's Initiative ay perfect gift, quote and quote, para kay Presidente Bongbong Marcos, ano? At gusto raw iregalo bago SONA yung kanyang third year State of the Nation address sa July. Ano po ang masasabi ninyo? Base kasi yan doon sa nakalap ng Kabataan Party List na site break. Samantala, bahagi na rin ito ng good news dahil napabilang po sa top 10 trending destinations for travelers for 2024 ang Panglao dyan sa Bohol ng International Travel Agency na Booking.com. Inilarawan ng Amsterdam-based agency ang Panglao bilang greenest destination sa Pilipinas na mainam para sa mga turista na naghahanap ng magaang na island life. Ayan, habang updating of records at reactivation ng voter records. Samantala, itatayo rin ang Register Anywhere Project para iproseso ang registration ng mga botante sa labas na matanggapan ng COMELEC. Ang RAP ay maaaring gamitin ng mga lungsod at kabisirang bayan ng rehiyon hanggang Agosto 30. Ang mga hindi makabalik sa kanilang mga bayan upang magparehistro ay maaari rin gumamit ng RAP. Balikagitan sa Southern Leyte, Rowan Bugnos, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. Ang incident sa Dumanhog, Cebu, bumaba sa taong 2023. Noong Jesucristo po, alin naman yung kanyang katawan? Katawan niya ay ang kanyang iglesia. Kaya, isang ulo, isang katawan, sa harap ng Diyos, isang taong bago. At ang ulo, tagapanagot ng katawan. Kaya, kung ang Panginoong Jesucristo mo nagdusa, namatay, para doon sa mga sangkap ng katawan niya, ngayon lang iglesia, hindi nasira yung batas ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon sa Kristo na naparito siya para ganatin yung kautusan, hindi para labagin sa pamamagitan nga ng Neighbor, at gusto ko malaman yung kwento. Opo, ganito yan, Ate Love. Yung ang May Forever po kasi parang naka-set sa 2064, so medyo futuristic tayo. Opo, and 2024. Okay. Yun po siya. So, syempre, andyan ang Alempoy na napakalakas na tandem natin. Sobra? Opo. So, may mga barkada po kami. Actually, barkada po ako ni Empoy dito. Tapos, titingnan natin yung... Ano pangalan ng motor? Ano po ako dito? Si Tolly. Toilet. Okay. Ito po akong rider. Riders po kami nila. Yes. So, dyan po yung tumatakbo yung kwento kung paano nagkakilala ang Alempoy dyan. Ikaw naman, anong role mo rito? Ako naman po ang robot ng 2064 ng ALS. Ito sa magandang ako ng ating technology. Para ng pagkakalit sa dalawang kanada na ating mga balita ay ating maraming sa inyo ni Ron Angeles. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 11:34 kHz AM sa inyong mga radyo. At manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWWB Facebook page. Ito ang Pero hindi niya nakuha yung general message na mas mahalaga. Alam niyo po, may ganyang mga tao Di ba? Kasi kami bilang mga pastor, nakaka-experience po niyan. Minsan nakala namin, napakaganda na ng aming pagkaka-deliver. Maya-maya, may pupuna. Mali sabi niyo. Di ba ganyan? Kaya balikan mo kaya, yan po natutunan mo. Ayun, baka mangyari po katulad ng kritiko na ito, na nakafocus lang siya doon sa pagkakamali o kaya ay doon sa mali
Alam niyo po, ganyang karamihan ang maraming mga tao. Kaya so focus, maghanap ng mga bagay na gusto natin makita. Victim the first casualties. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilapis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan ng fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. May nabubuhay ka dyan, haling kasama mo ang Espiritu Santo magsasawa ng bulan. Amen. Bago po igawat ang pangwakas sa pagwaswas, pasalamatan po natin ang itong manggawin sa dahil sa biyaya ng Eucharistia. Gawin din po, pasalamatan natin sa kanyang naging kinatawan, ang ating gunong tagapag-iwan, ang ating overall spiritual advisor ng El Shaddai, Leaders I Pray for the Spell. Habang ating isolated at pinag-19 ng pagbulan, habang sinalabing bahagi ng Visayas ay positive naman yung mga isolated rain showers at thunderstorms. So makikita niyo, malaking difference na dito sa may western section ng Visayas at ang Palawan, mga light rain, may thunderstorms naman dito sa may bahagi ng eastern section ng Visayas at ng Central Visayas. Malaki naman yung chance ng mga pagbulan, particular na sa Caraga region, kasama ng Northern Mindanao, Davao region, magiging sa may southern Leyte, yan Kung sino ka man. Ernie Cortaga, happy Monday. Nelia Cortaga Baserdo, good morning sir. Heli Dream Pantoja, good morning po sir. Lagi kami nakikinig po. Minsan lang kami minsan lang kami nag-CCP po kasi wala pong minsan lang silang lumiba.